So sa bidyong ito, pag-usapan natin kung ano ang top overhaul. Ano ang mga senyales na kailangan ng i-top overhaul ang ating mga motor? Paano nga ba natin malalaman kung ano yung mga kailangang palitang pyesa sa pagta-top overhaul? Kasama na rito yung pag-check ng ating mga cylinder head at pag-check ng ating mga cylinder block. Ano yung mga kakailanganin nating pyesa sa pagsasagawa nito? Kung paano mag-DIY sa pagta-top overhaul? At kung ano nga ba yung update natin 7 buwan pagkatapos nating mag-top overhaul. So bago ang lahat, ano nga po ba yung top overhaul at bakit siya tinawag na top overhaul? So bukod po kasi sa top overhaul, may tinatawag po tayong full overhaul o yung iba tinatawag na rin na engine refresh. Ayan, dito tayo sa side view. So sa top overhaul, ito lang pong part na to yung gagawin, kumbaga yung pinakataas. Dito po sa part na to, full overhaul na po pag pinakailaman na po natin itong part na to. So dito kasi sa loob, yan na po yung pinaka-engine. Kumbaga yun na po yung tinatawag na bibiakin yung makina. So bubuksan na po yan. Minsan tinatawag na rin yun na engine rebuild or engine refresh. Kumbaga ito troubleshoot na po yung mga sira sa loob, lilinisin po, papalitan kung ano yung mga kailangang palitan. So kailan po ba natin dapat gawin yung top overhaul or full overhaul or engine refresh? May idea ba tayo kung kailangan ba natin gawin yung mga yon? So para magka-idea po kayo sa mga motor, ideal po na ipa-refresh yung ating mga engine kapag umabot na po ito ng 100,000 kilometers odo. Yung iba naman po nagpapa-engine refresh lang kapag may naramdaman ng pangit sa andar ng kanilang mga makina. At kung minsan may mga pagkakataon na kailangan na talagang i-refresh yung engine dahil may mga senyales na kailangan ng biyakin ito. Isa sa mga sign na kailangan ng biyakin yung makina kapag gumagalaw na yung ating mga segunyal, medyo makalas na siya or parang maluwag na, parang sira na yung bearing, so biyak na yon, matik. Minsan kapag may problemang hindi po naayos dito sa top overhaul, titignan na rin po yung dito sa pinakamakina. Pero ano naman po yung mga senyales na kailangan na po natin gawin yung top overhaul sa ating mga motor? Kagaya po ng sa atin, magta-top overhaul po tayo ngayon. So ilan po sa pinaka-obvious na sign na kailangan na nating mag-top overhaul ng ating mga motor? Una, kapag may usok na lumalabas sa ating mga tambutso, especially kung puting usok po yan. Pangalawa, kapag yung ating dulo ng ating mga tambutso, kapag hinawakan po natin yung tip niyan at kapag medyo may parang wet na uling tayong nakapa dyan, ibig sabihin may kasama na pong konting oil yung usok na lumalabas sa ating mga tambutso. Pangatlong sign naman po is kapag malakas magbawas ng langis yung ating mga motor. So kapag nag-change oil tayo, nagpapalit tayo ng langis, konti na lang yung tumutulo or nakukuha nating oil. Minsan tulo na lang talaga or kung minsan wala na. So ibig sabihin natuyuan ng oil yung ating mga engine. So kapag nakita nyo na po yung pinaka-sign, yung tatlong obvious na sign na yon, may usok, tapos pag kinapa nyo yung tip ng tambutso, parang wet na uling mamasa-masa, tapos nagbabawas na ng langis kapag nag-change oil kayo, yun na po yung pinaka-obvious na sign na kailangan na nating mag-top overhaul ng ating mga motor. Actually, bukod doon sa tatlong sign na yon, nandyan din po yung kapag malakas ng kumain ng gasolina yung ating mga motor, also kapag mahina na po yung performance, tapos nandyan din po yung medyo malagitik or maingay na po yung part ng ating mga makina. So bakit nga ba top overhaul yung kailangan natin gawin kapag nakita natin yung mga senyales na binanggit ko sa inyo? Dito po kasi sa top part ng ating mga engine, which is composed ng cylinder head natin tsaka ng block natin, dito po nangyayari yung pag-combust or pagputok ng hangin at gasolina. Actually maraming nangyayari po dito, pati yung paggalaw ng barbula, paggalaw po ng piston na nagiging dahilan para mapaandar po yung ating mga makina. Ngayon ang pinaka-issue po natin kasi or problema dito is kapag humalo po yung langis, nakapasok po siya sa ating mga combustion chamber kung saan doon pumuputok yung hangin at gasolina. So may time po kasi na nawo-worn out, nasisira po yung mga parts dito, kaya naman nakakapasok dun yung oil natin at nagiging dahilan para may lumabas na na usok, nagbabawas na ng langis yung ating mga makina at mga kung ano-ano pang problemang pwedeng mangyari dito sa loob. So mamaya isa-isahin din natin yung mga parts na yun at saka paano natin malalaman kung ano yung kailangan natin palitan. Pero bago po tayo dumako doon, ano nga po ba yung dahilan kung bakit nawo-worn out, nasisira po agad yung mga parts natin
dito sa may ating head ng ating mga motor. Dito may dalawang pwedeng dahilan para masira yung mga parts natin dito sa head. Una na po dyan is factory defect. So mula pa lang sa factory, may hindi na okay na parts sa loob. Kaya naman po nagkaroon ng time na nakakapasok na yung langis sa chamber natin. Maybe valve seal lang yan or kahit maliliit na parts. Which is kapag factory defect nga, kasalanan din ng manufacturer. So kaya naman po may tinatawag din po tayo na warranty, 'di ba? Na within 10,000 kilometers or within 1 year, kapag nagkaroon po ng problema sa makina at hindi po natin ginalaw yan, aayusin po ng dealer natin ng libre yung ating mga motor. So yun po, factory defect. Pwedeng yun po yung maging dahilan. Pangalawa naman po is kapag hindi po natin chinecheck yung mga oil natin. So pinapabayaan po natin silang marumi or matagal po yung interval ng pag-change oil po natin. Kapag kasi nagbabawas na ng langis yung ating mga motor at hinayaan lang natin yung problema na yon, maaring magkaroon ng time na maubos na yung mga langis natin at kapag wala na po kasing langis yung mga parts dito, wala na pong maglulubricate dun sa mga metal parts ng ating mga motor at magkakaroon na po ng friction bakal to bakal, kaya naman magkakaroon ng gasgas at dun na po magkakaproblema yung ating mga motor. Kaya hanggat maaari, kahit nagpapalit tayo ng oil ng ating mga motor, dapat marunong po tayong mag-check ng level ng ating mga oil. Tignan po natin siya kung nagbabawas or goods pa ba yung level. So para may idea po pala kayo, may context po kayo sa gagawin po nating motor. Ito po si Scarlett po natin, yung Honda Click 150 po natin na kulay pula. Ang odo po ni Scarlett natin is medyo bata pa, nasa 20,000 odometer. At kung magtataka kayo kung bakit natin siya kinakailangang i-overhaul, ay lumitaw na po yung mga signs na binanggit ko sa inyo kanina. May usok na pong lumalabas sa kanya sa tip po ng tambutso, medyo may malagkit na kulay itim at nagbabawas na po siya ng langis. Pero syempre baka may magtanong, moto arc na tayo, ang dami nating mga video sa pagma-maintenance ng ating mga motor at bakit tayo humantong na kailangan na natin i-overhaul ito. Kagaya ng sabi ko, kapag nabawasan ng langis yung ating mga motor at nahayaan po natin ito, pwedeng unti-unti po nagagasgas po yung ating mga block, yung ating mga head. Or pwedeng maliit na problema lang pero lumala na lang po katagalan. So para po sa mga hindi nakakaalam, si Scarlett po natin, nabili po natin siya ng second hand at nung nabili po natin siya is nasa 12,000 kilometers odo na po yung kanyang odometer reading. Ngayon po kung pagbabasihan natin yung odo na nasa first owner siya at second owner versus na nasa akin, mas mahaba po yung time frame na nandun po siya sa kabilang tao kaysa sa akin. Kasi 20k odo, so 12k natin siya nakuha, tapos 8k odo pa lang po natin siya nagamit. So sa 12k odo, hindi ko po alam yung history ng ating mga motor. So yun lang din po yung disadvantage kapag second owner ka or second hand yung nabili mo na motor or sasakyan. Hindi mo alam kung napabayaan nga ba sa langis, may konting problema na pala sa makina, at pagdating sa'yo, kalaunan ng paggamit mo, dun mo na lang makikita yung sakit. Tulad na lang dito kay Scarlett, paunti-unti nagbabawas na ng langis. Pero nung napunta naman sa atin is alaga naman natin sa langis po yan. Nagkataon lang talaga na lumitaw talaga yung sakit dahil hindi natin alam yung history ng motor na ito. Pero para sa akin, blessing naman at may purpose naman siguro kung bakit sa atin napunta yung ganitong unit. Una, para mai-video natin, mai-DIY natin, mai-vlog natin. Also, by the end of the video, naging maganda naman yung resulta. So, stay tuned lang po kayo sa naging process natin. So, yun po yung lesson na gusto kong ituro sa inyo. Huwag nyo lang pong pababayaan na langis, huwag nyo hahabaan yung interval para nang sa gayon, wala pong maging problema sa inyong mga motor. Kumbaga, yung langis po kasi yung pinakadugo ng ating mga makina. Kaya po, kapag nawala po yan, magkakaroon po talaga yan ng sakit. So ngayon, proceed na po tayo sa pagtatap overhaul. By the way, kung makikita nyo, nakabaklas na po yung ating engine sa ating mga pinakamakina. Mas magandang way po kasi ito para ma-check natin ng buo at makagalaw tayo ng buo. Halimbawa, may tools tayo na ginagamit. Hindi siya kasabit sa pinaka-chassis ng motor. Pero may mga iba na nakakapag-top overhaul kahit nakalagay po yung chassis. Binubuksan lang yung compartment, yung seat,
Pero tayo dito, binaklas na rin natin or hiniwalay na natin yung makina para makita nyo ng maayos pagtuturo or pag-tutorial natin kung paano mag-top overhaul. So, start na natin. By the way, bago mag-top overhaul pala, kailangan malinis na po yung inyong mga pinaka-engine bay, mga parts dyan. Malinis na po, walang mga alikabok. Gumawa na po tayo ng video nun kung saan nilinis po natin yung crankcase ng ating mga motor. Kapag kasi marumi tayo, bago natin simulan yung top overhaul, pwedeng yung mga alikabok dito pumasok sa ating butas dyan. Pag biniak po kasi natin yan, tinanggal yung block natin, head natin, may time na pwedeng pumasok na po dito sa may butas dito. At mas magkaroon ng problema yung ating mga engine. So mas maganda, malinis po muna natin yan. So para magkaroon lang po kayo ng idea sa mga binaklas natin mula dun sa chassis natin, tinanggal po natin yung pinaka chassis syempre. Also, yung dito sa may throttle body papunta sa airbag. So tinanggal po natin yon. Also wirings, ito yung pinaka mabigat kasi kailangan pa natin tanggalin siya sa mga chassis. Pero yun, kung alam nyo na yung tanggalin yon, proceed na po tayo dito. So sa pag-overhaul, tatanggalin pa po natin yung mga ibang parts katulad nitong water pump po natin, pati yung mga hose po nyan. Matatanggal po natin dapat to ng buo. Also tanggalin na rin po natin itong throttle body para mamaya wala na pong sagabal. So dito sa water pump, itong mga tornilyo po dyan. So ta-timelapse ko na lang po yung pagtatanggal para hindi po masyadong humaba yung video natin. So dito sa water pump, tanggalin lang natin mga connecting hose dito sa ilalim. Tapos yung dito, natanggal na natin, tornilyo dyan. Ayun, yung mga nakatugtong lang para mahugot po natin siya. So hugutin na natin siya kapag okay goods na. Hanggang sa matanggal po yung ating buong water pump. Ayan, natanggal na po natin yung buong water pump asi natin. Also yung throttle body, dalawang 10mm lang naman yan. Tapos tanggalin natin ang buo ito. So yan, baklasado na yung throttle body natin. Tabi lang po natin siya. So pagkatapos nun, gamit tayong 10mm, itong apat na kanto na yan para matanggal po natin itong head cover. Also dito, dalawang 10mm. So 6 na 10mm, buksan lang natin. So 4 na 10mm, matatanggal na po natin itong cylinder head cover po natin. So tabi lang po muna natin yan. Proceed po tayo dito sa dalawa. So ito na po yung pinaka head po natin. Nandito yung mga barbula po natin, nandiyan yung rocker arm, etc. etc. So para ma-troubleshoot po natin yung pinaka problema, tatanggalin po natin itong pinaka head natin para makita din natin yung block natin, yung piston natin. So sa pagtanggal niyan, gamit tayo ng 14mm. Tanggalin po natin itong 4 na nut na nandito. Tanggal na natin yung 4 na nut dito. So tanggalin na rin natin yung mga washer po nila. So yan, tabi lang po natin. Tapos pagsamasamahin po natin, para pag nagbalik po tayo, hindi po tayo nalilito. Tapos po dito, punta po tayo dito sa may sprocket po ng ating timing chain. Gamit po tayo ng Allen wrench. Tanggalin po natin itong dalawa. Bago tayo mag-proceed, tanggalin na rin natin itong timing chain natin. So gamit tayong 8mm. So yan, tanggal na po yung timing chain natin. So one way po na ginagawa natin pag nagme-mekaniko, ito share ko lang din po sa inyo para in case man pag nagbabalik tayo, hindi tayo nalilito. Pag samasamahin nyo yung medyo malapit or yung mga set ng mga tinanggal nyo. Halimbawa, dito sa set na to, tsaka dito, nilagay ko siya dito sa isang lalagyan, which is dito na rin sa cylinder cover. Para kung sakaling magbabalik, hindi natin siya hagilapin. Tapos yung para dito sa ating throttle body, also sa ating water pump, ayan, nakahiwalay. Para hindi po tayo nagkakalito-lito sa mga bolt po natin. So, di ba natanggal na po natin yung Allen bolt dito. So, i-abante lang po natin itong timing chain po natin, sprocket. And pababa para maghiwalay po siya.
And then after, magagalaw na po natin ito eh. Ayun, 'di ba? Gagalaw na po natin yung pinaka head. Sumasama na lang din yung block, ayan oh, sumasama na rin. Pero unahin po natin tanggalin itong head muna. Ito muna. So para humiwalay muna itong part ng head po natin, gamit tayong flat screw. Sungkitin po natin dito sa part na to. Ayan, para lumuwag po siya, lumuwa. Ayan, sa ganung paraan, may iwalay na po natin itong head muna. So ayan, alalayan lang din natin yung timing chain sprocket natin. Pwede na rin natin siyang tanggalin dito. Ayan, ayan oh, padaanin lang natin dito. Tapos, ayan, unti-untiin po natin ito. Ayun. Ayan, tanggal na po natin. Tanggalin rin po pala natin itong spark plug cap. Kaya pala hindi umiwalay. Ayan, tanggalin natin yan para matanggal na po natin yung head, cylinder head. Alright, baklasado na. So ayan, ito na po yung mga parts sa ating cylinder head. Andyan po yung mga barbula po natin, yung intake, exhaust, ito po yung spark plug, ayan po yung ulo ng spark plug, ito po siya, 'di ba? Tapos ito po yung rocker arm. So mamaya himayin po natin at tatanggalin po natin. Punta po tayo dito sa block po natin. So dito sa pagtanggal yung timing chain po natin, gitna lang po natin. Ito pwede na natin matanggal. Timing chain guide. Tanggalin lang din natin itong kanyang head gasket. So dalawa po yung gasket natin dito. Ito po yung tinatawag na head gasket. So tabi lang natin. Tapos tanggalin na natin itong cylinder head. Hugutin lang po natin dahan-dahan. Tapos yung mga dowels po nila ito huwag po nating iwawala ito. May dowels dito sa taas. May dowels dito sa ilalim. So dalawang dowels dito. Dito sa cylinder block po natin. At ito na po yung ating mga piston. Ang itim mo, sunog na sunog. Tapos kadugtong po niyan, ayun yung segunyal. So yan, kapag nag-refresh na po tayo, yung buong overhaul na biak makina, doon na po natin mahuhugot yung segunyal. Pero ngayon, di naman po natin kailangang tanggalin yan. Bigyan ko lang muna kayo ng idea kung paano gumagana or ano yung nangyayari dito sa cylinder block po natin, tsaka cylinder head, para kung sakali bigyan ko lang po kayo ng idea kung paano gumagana or kung ano yung nangyayari dito sa cylinder block po natin at saka sa cylinder head, para mamaya kapag inayos po natin, magigets nyo kung bakit po natin siya pinalitan, bakit po natin siya inayos. Dito po sa ating mga cylinder head at cylinder block, magkadugtong po yan, di ba? Nangyayari yung combustion kapag naipit yung hangin at gasolina, which is iniipit ng ating mga piston, at yan po yung nagbibigay ng power para mapaikot po yung segunyal, which is nandun sa likod. So umaatras abante po yan, atras abante dito po sa part ng block po natin. Angat baba, angat baba, angat baba. So tumataas baba po yan. Ngayon iniipit niya po yung hangin at gasolina dito sa part na to. Ayan, dito po nangyayari yung pagsabog, especially kasi kung makikita nyo, ayan po yung spark plug, yan po yung nagbibigay ng spark. Yung pasasabugin po niya is yung hangin at gasolina na papasok dito, which is nandito po yung throttle body po natin, papasok yung hangin at gasolina dyan. Dito rin po kasi napwesto yung fuel injector po natin. Bubuka po itong ating mga intake valve, dun po papasok at pasasabugin nga po nito. Ipit na rin ng piston syempre. Ngayon pag sumabog na yan, yung usok lalabas po siya dito sa exhaust valve po natin at dediretso na po sa tambutso. Ito papunta na po ng tambutso po yan. Ngayon kapag may mga nakakapasok na langis dito sa part na to, also dito sa part na to ng block po natin, may nakakalusot na langis, which is cause na rin kapag merong kalmot ito, merong mga scratches or medyo may gas-gas na. Halo po yung langis na yon sa pagsabog ng hangin at gasolina dito sa part na to. Nahalo po. So nangyayari yon kapag yung piston po natin is may problema na, may pudpud na, ayan o, makikita nyo may gas-gas na. Kasi yung langis nanggagaling po dyan. Tapos kapag sira po itong piston ring natin, yung ating pinaka piston, which is ayan, makikita nyo may gas-gas, nakakapasok po bahagya yung langis dito, pumapasok dito sa cylinder wall, sumasama po siya sa pagsabog. Kaya naman po, yun yung sinasabi ko kanina na obvious
na bagay kung bakit kailangan natin i-top overhaul yung ating mga motor. Nagbabawas ng langis, nagkakaroon na ng usok dahil nga po kasama na yung langis sa pagsabog ng hangin at gasolina. Also, dahil doon yung ating mga tambutso is parang medyo mamasa-masa na maitim. So yun po yung dahilan kung bakit top overhaul yung kailangan natin gawin. So dito, paano i-check kung ano yung mga kailangan palitan dito? Kailangan ba natin palitan ng buo yung mga parts po natin dito, especially pati dito. So iisa-isahin po natin yan kung ano yung mga kailangan lang palitan, kung ano yung mga may problema, para kung sakali hindi kayo mapagastos ng sobrang laki. Halimbawa magdi-DIY lang kayo. At also may idea rin po kayo pag ginagawa ng mekaniko nyo yung inyong mga motor. Alam nyo kung ano yung mga pinagpapalit or karapat dapat bang palitan yung mga yan. Punta po muna tayo dito sa ating pinaka cylinder head. So nandito po yung mga barbula po natin. Una pong gagawin natin para i-check kung may singaw po or kung okay yung mga barbula po natin, wala pong nakakalusot na langis po dyan, lalagyan po natin ng gasolina dito sa part na to. Ayan, lalagyan natin gasolina. Ngayon pag may tumulong gasolina dito, ibig sabihin may singaw po. Hindi po okay yun pag ganon. Kailangan compact po kasi yan na nakadikit. Also dito sa exhaust naman, dito sa may daanan ng tambutso, tingnan natin kung may sisingaw sa exhaust po natin, exhaust valve. Umpisahan po natin sa intake valve. So pasukan po natin ang gasolina dito. Ayan, itong gasolina natin unleaded, kahit anong gasolina po. So mabilis po kasing lumusot yung gasolina kaysa sa tubig sa mga maliit na spaces. Ayan, napuno pa ng gasolina. Pinuno po natin. Ayan, kung makikita nyo, di ko alam kung kita sa camera, pero nabasa po itong part na to. May tumutulo po dyan na gasolina. Ibig sabihin may singaw po yung barbula po natin. Maybe kailangan natin palitan yan. So punta po tayo dito sa kabila naman. So dito naman po yung exhaust valve po natin. Tingnan natin kung may singaw. Ito may singaw po siya. Mamaya ituro ko sa inyo kung paano i-repair, paano palitan, or whatsoever anong kailangan gawin. Exhaust valve. Lagyan po natin ng gasolina. Ito, ayan, may laman po yan. Abangan po natin kung may tutulo. Ayan, ito walang singaw yung exhaust valve po natin. Ayan, walang tumutulo. Dito dapat tutulo yan eh. Ibig sabihin, ito may problema. Itong intake valve po natin. So ano po yung kailangan nating gawin about dito sa intake valve? Also pati na rin dito sa mga valve po natin. Kapag may singaw po dyan, ang pwedeng pinaka problema is itong pinakalapat po nya dito sa pinakabutas. Also dito sa pinaka valve seal po natin, pwedeng sa valve seal, anything po dyan. Pero dito sa lapat ng valve po natin, pwede po natin gawin dyan is mag valve lapping po tayo. Ibig sabihin kikiskisin po natin siya gamit yung valve lapping compound para lumapat po siya ng maayos. Kahit bumili po tayo ng bago, ganun po yung gagawin natin. So mamaya turo ko kung paano gagawin yon. Ngayon tignan natin kung may problema din dito sa mga valve seal po nya. Also tignan na rin natin yung rocker arm kung may problema. Dito sa rocker arm, ito naka TDC yung setting kasi magalaw yung mga rocker arm nya eh. So dito sa rocker arm, titignan natin kung medyo maalog siya. So kung yung pagkalog niya is left to right, ayan, nag-slide lang siya dun sa pinakagitna, ibig sabihin pwede pa siya. Pero kung gumagalaw po siya taas baba, ibig sabihin maluwag na po siya sa pinaka base po niya or sa pinaka pinaglalagyan. Yun na po yung nagiging dahilan kung bakit makalantog, matunog, or malagitik po yung ating mga engine. Isa po yung dahilan dyan, rocker arm. Pero sa case natin, goods po yung rocker arm po natin. And gumagalaw po siya left to right, pero hindi po natin siya magagalaw up and down. Ibig sabihin masikip po siya. Dito gumagalaw po talaga yan kasi may clearance po dito eh. Ayan. Pero dito up and down, hindi naman. Dito lang siya tumutunog. So, ulitin ko lang kapag nag-top overhauling, hindi ibig sabihin papalitan na po lahat ng pyesa. Kailangan tignan po natin, inspeksyonin po natin yung mga need palitan. Para nang sa gayon, minsan kasi valve seal lang yung problema, barbula lang, maayos na po yung motor, mawawala na po yung usok. Pero kung marami talagang kailangang palitan, marami tayong nakita problema, papalitan po natin. Kaya case to case basis po yan. Ito, isa-isahin pa po natin. Ngayon, buksan naman po natin
itong pinaka barbula po natin. Tanggalin po muna natin yung rocker arm. So pagtanggal po ng rocker arm po natin, 8mm itong mga bolt na to. Tapos may tutusugin tayo dito. So tanggalin muna natin yung bolt. Pag natanggal na po natin yung mga bolt or pang lock niya dito, matatanggal na po natin yung pinaka pin kung saan po kumakapit yung rocker arm po natin. So sungkitin lang po natin ito para lumuha siya. Ayan, kung makikita nyo, pwedeng kabilaan yan. Ayan, pero sa case natin dito nyo sa kabila hilain dahil tatama po siya dito. So ganun din dito sa kabila. Ayan. Kung makikita nyo, may mga parang flat screw po siya para kung sakali mang ibabalik na natin, may adjust po natin siya, may ikot. Kasi sasakto po yung butas na yon dito po sa mga bolt natin. Matatanggal na po natin itong ating mga rocker arm. So sa intake, ito po yung intake po natin. May nakasulat po dyan na 70, tapos letter I. Pero dito sa kabila, sa exhaust natin, may number na 85, tapos exhaust ayun, letter E, hindi yan letter M, letter E. So mako-confirm natin kung okay pa ba or hindi na yung rocker arm natin sa pamagitan ng pag-alog dito sa mga slider po niya. So dito alugin natin. Kapag naka-fix naman po siya, wala naman po siyang galaw, kalas or umaalog, goods pa po. Tapos dito sa part ng bearing, hawakan po natin gitna ng bearing, alugin po natin. Kapag medyo magalaw po siya, ibig sabihin palitin na po yung rocker arm. Tsaka tignan nyo rin sa loob kung may tama na po yung parang bearing niya dito. So dito, so far, wala naman. Goods pa naman yung mga rocker arm po natin. Pag hindi na kasi okay ito yung minsan nagiging cause ng lagitik or tunog ng lagitik dito sa motor natin. Dahil dito sa housing po niya, kumakalas po siya or medyo magalaw. Kaya naman pumipitik-pitik. Kaya kung sakali palitin na to, palitan nyo na rin po kung sakaling nag-top overhaul po kayo. Next step po natin ay tatanggalin po natin itong mga valve spring dahil magpapalit po tayo ng valve seal po natin. So yung pangtanggal po sa kanila is ganito po yung itsura. Ito pangbalik, ito yung pangtanggal, tapos may kasama pong ganito. Nung bumili ako ng feeler gauge tsaka ng tappet tool, kasama na po ito. So set na po siya. Maglalagay na lang din siguro ng link para kung sakaling gusto nyo makabili ng ganito. Rubber dito sa ilalim, kung makikita nyo may umbok ng konti para hindi sayad na sayad itong ating mga pyesa at hindi siya masugatan, lalo na itong part na to. Ayan, tapos pupukpukin po natin itong part na to. So ito yung gagamitin natin, yung may malaki, ito yung maliit, pangkabit po ito. Pag pinukpok po natin yan, dapat matatanggal po yung lock na yon na nasa gitna. So pukpukin lang natin siya gamit martilyo. Ayun, natanggal. Ayan, ito wag nyong wawalain to dahil ibabalik pa po natin to. Ayan, yung isa hindi po natin makagilap, nawala. Ayun, ito maliit na pyesa na to, ingatan po natin kasi babalik pa po natin yan. So ito na po yung valve spring po natin, tapos yung parang cover niya sa taas. Tapos ito po yung tinatawag na valve seal. So bago tayo pumunta sa valve seal at sa valve guide, tanggalin pa natin itong isang valve natin. So ito pa rin gamit natin, pukpukin natin dito. Yun. Isang malakas lang. Tapos dahan-dahan kasi nahuhulog yung dalawang maliit na pyesa. So medyo maging maingat kayo dito. Bali 4 na piraso yan na maliit. Ingatan nyo tong dalawa. Pagkatas natin natanggal yung valve spring natin, kabilaan, gagalaw na po itong ating mga barbula. Yung intake po natin, which is ito, ayan, umangat baba, pinipindot ko sa part na to. Ayan, pati itong exhaust po natin. So isa sa pinaka-crucial part at saka kailangan nating titignan kapag nagtatap overhaul po tayo at wag nating kakalimutan ay ito pong ating valve seal at yung ating valve guide. Yung trabaho po ng valve seal from the word itself ay isil po ng maayos yung ating mga valve or yung barbula po natin para wala pong nakakapasok na langis papunta dito sa loob, kasi kung makikita nyo butas po yan. Itong valve seal natin yung responsable para wala nga pong mapasok na langis po dyan at selyadong selyado po talaga yung ating mga barbula para hindi makapasok yung kahit anong object, especially langis, dahil dito po umiikot yung langis po natin at pag nakapasok po yung langis dyan at sira po yung ating mga valve seal,
pwede pong lumusot yung langis po natin papunta dito sa labas. Yung valve guide naman po, yung nasa ilalim po ng ating mga valve seal, siya naman po yung responsable from the word itself para i-guide po yung ating mga barbula na maging maayos po yung pagtaas baba po niya. So kagaya na sabi ko kanina, dito sa ilalim ng ating mga valve seal, nandun yung valve guide. Mahaba po siyang parang tube, which is parang pinaglalagyan lang nitong ating mga barbula. Parang halimbawa ganito siya pero maliit lang. Guide po siya para yung pag-angat baba po niya is stable po at hindi po siya gumalaw-galaw. Ngayon, dahil valve guide po yan, malalaman po natin na sira na yung ating mga valve guide, which is ayan, yung makintab po na yan. Kapag ginalaw po natin yung ating mga piston at medyo umaalog po yan, visible yung paggalog. Ito, sa part na to, alugin po natin. Merong konting-konti, super konti lang naman, pero hindi po dapat maalog ng todo yan. May super konti lang tayo nararamdaman, pero magpapalit rin naman tayo ng barbula po natin. Pero kung sakaling sobrang galaw po nitong valve po natin, yung tipong umaalog na po siya ng todo na kagaya po niyan, ibig sabihin yung guide po niya or yung valve guide is palitin na po. So sa part natin, goods pa yung valve guide po niya, kaya hindi po natin need palitan at hindi po natin siya tatanggalin. Same po dito sa kabila. Ayan po, galawin po natin. Ayan, stable pa po siya. So ibig sabihin yung pag-angat baba po niya stable. Pag sira po yon, may makakapasok din po na langis kahit okay po yung inyong mga valve seal. Kasi dahil gumagalaw etong part na to, yung dulo, ibig sabihin may makakasiksik pa rin dun sa valve seal. So ganun po yung pag-check ng valve seal at valve guide po natin. Lastly, para malaman po na goods po yung valve seal at valve guide po natin at selyadong-selyado po siya, wala pong nakakapasok na langis, pwede po natin i-check sa pamagitan po ng paglubog ng barbula po natin. Ayan, tapos tatakpan po natin ng daliri itong dulo ng valve seal, yung butas po niyan. Tapos pipindut-pindutin po natin itong ating mga barbula. Dapat tumatalbog po yan ng todo. Sa part na to, hindi po siya masyadong tumatalbog, kulang po yung talbog niya. Pero dahil magpapalit din tayo ng valve seal, mamaya tignan natin yung difference, yung tinutukoy ko tumatalbog. Tapos bukod sa tumatalbog, ayan, nakasarap pa rin po itong valve seal natin ng daliri. Pag hinugot po natin biglaan itong barbula po natin, kailangan may tutunog po na ganon, parang nag-pop up, na nag-indicate na walang hangin na nakakapasok or selyado po talaga siya. Ayan, ulitin natin process. Baon natin, tapos takpan ng daliri, tapos biglain po natin tanggalin. Ayun o, parang may pumuputok yung exhaust natin. Try natin, gawin din natin yung ginawa natin kanina. Takpan po natin ito, tapos ayun, mahina lang siya. So ibig sabihin may part na may nakakapasok na langis po dyan. Ayun, medyo lumakas. So goods naman, pero papalitan pa rin natin valve seal. Ayan, galawin po natin ito. Konting-konting galaw lang po yung nararamdaman po natin, hindi po sobra. Kaya naman, para ma-make sure po natin na selyadong-selyado po talaga at maibalik sa stable na hindi po siya gagalaw talaga, papalit po tayo ng bagong barbula natin, which is ito, intake at saka exhaust. Also, pati na rin po itong mga valve seal po natin. At tignan natin mamaya yung difference kung may paggalaw pa rin ba kahit konti itong mga barbula po natin pag ginalaw. At also kung may tatagas pa na gasolina kapag nilagyan natin itong butas ng intake at saka exhaust po dito. So kailangan wala po talagang tumatagas dito sa palibot na yan. Ano, yung exhaust natin di tumatalbog, pindutin natin to, walang pagtalbog. Ayan, dapat pag pinindot po natin yan, babalik po siya na ganyan eh. Ayan o, hindi siya bumabalik. So kahit pumuputok po siya, hindi po 100% sure na wala po siyang tagas. So sasabay na rin po natin yung paglilinis dyan, dahil kung titignan po natin yung exhaust po natin, ayan o, ang kapal po ng carbon deposit, ayan o, grabe. Sa pagtatanggal po ng valve seal natin, tanggalin lang po muna natin yung dalawang piston po natin. Ayan, tapos ibaligtad po natin siya. So dito, dahil papalitan na rin natin yung valve seal, okay lang kahit masira po siya. Ayan, flat screw, tapos kalsuhin nyo lang po sa ilalim. Ayan, kung makikita nyo, naiangat na po natin. Medyo nalihis na rin kasi. So etong valve seal natin parang rubber material, kaya naman trabaho niya nagsisil lang po. So tanggalin pa natin yung isa.
Hindi na po natin need tanggalin itong parang lock po niya para matanggal. Tanggal ng valve seal natin, magila po natin itong valve guide na tinutukoy ko sa inyo kanina. Ayan, ito po yung concept po niyan. Ginaguide po niya yung ating mga valve. Ayan o. Para hindi po siya lumihis ng landas po niya at diretso lang po siya sa pagangat baba. So dahil bakal po yan, kailangan pa rin po niya ng valve seal para masil po talaga. Mas okay na rubber at hindi po makapasok yung langis dito sa loob. So kung nagbabawas po ng langis yung inyong mga motor, mas okay, palit na po talaga ng valve seal. At kung medyo malaki na yung tama nito, palit na rin po kayo ng inyong mga valve guide. Sa mga nagtatanong naman po kung ano yung nakapasok dito sa exhaust po natin, ay parang may mechanism. Ito po yung catalytic converter. So gamit lang tayo ng 17mm para matanggal po yan. Linisin na lang din po natin. So dahil ang concept natin is lilinisin natin to lahat. Tatanggalin pa natin lahat ng mga nadugtong. Pati itong sensor dito, temperature sensor. Also pati itong spark plug po natin. So bago po natin palitan yung mga pyesa, lilinisin po natin yung mga carbon deposit na nakasingit po dyan para all goods po tayo kapag binalik na po natin siya. So itong part na to kahit hindi na po, pero pwede rin naman tanggalin. Po kasi tinatawag na camshaft, dito po nag-slide yung ating mga rocker arm, nagdidikta kung tataas baba. Ayan, kasi medyo oblong or parang lobe yung itsura po niyan. Ayan o, oblong siya. Di naman po siya gumagalaw or makalas. Kaya kahit di na po natin siya tanggalin, no? Pero kung sakaling may problema sa inyo, yung bearing sira na, tsaka gumagalaw po siya, baka sign na po na palitan yung inyong mga camshaft. Sa case natin, linis lang to. Di na natin need tanggalin. Smooth naman, no? Spark plug, tanggalin natin gamit itong pangtanggal talaga niya. Ayun, kung curious kayo paano pinapasabog ng spark plug yung hangin at gasolina, ayan, dito sa part na to, dyan po siya mag-spark. Lalabas yung hangin at gasolina dito sa intake valve, tapos puputok po ito, mag-spark. Sasabog yun pag inipit ng piston. Kakapalit lang po natin ito last time, no? Kaya medyo malinis pa tignan, tsaka brownish. Tsaka kaya medyo brownish pa yung kulay, hindi pa siya sobrang itim. Bagong bago pa to eh. Sa paglinis nito, gamit lang po tayo ng gasolina para mabilis matanggal. Pwede rin degreaser. Kasi yung tatanggalin natin dito, mga carbon deposit, mga parang uling, kaya naman kailangan talaga ma-penetrate, matanggal po yan bago po natin palitan yung mga pyesa. Ayan, nalinis na po natin yung buong head po natin, lalong lalo na po dito sa ating may mga valve, yung mga uling po dyan, mga parang carbon deposit hanggang dito, nalinis na po natin ang buo. Ngayon, yung next po natin gagawin ay papalitan po yung mga parts na kailangan ng palitan at kailangan na pong i-replace ng bago. Actually, itong mga valve po natin, pwede pa naman po ito kung sakali, kaso nga lang maluwag na po siya. Sa may valve guide po natin, medyo umalog ng konting-konti. At also may singaw na po itong isa. Pero kung sakali, pwede pong remedyohan yan, yung singaw sa pamagitan po ng pag-grind or tinatawag na valve lapping, kung saan isisit po natin or hahasain po yung ating mga valve at saka itong nguso ng pinaglalagyan ng valve natin para mag-fit po siya ulit ng maayos. At also mawala po yung singaw, which is yung nagkakos ng loose compression tsaka humihina yung hatak ng motor natin. Sa guys natin, ito nga, bumili tayo ng bago para naman ma-make sure na po natin. Tandaan nyo po kasi sa pagta-top overhaul, lahat ng pwede nyong palitan or kailangan nyong palitan, kung maaari palitan na natin kasi mahihirap pong magbukas ng ating mga makina. So lahat po ng pwedeng may problema, kung maaari palitan na po natin. Ayan, kung kaya naman, ito, intake po natin at saka exhaust, bagong bago. Ito po yung ipapalit natin dito sa luma po natin. Kung makikita nyo, ayan, makintab na makintab pa. So ito, genuine parts to ng Click 150. So wala tayong magiging problema dito. Hindi siya brand X. At fit na fit po talaga siya dito sa head ng ating mga motor. Itong mga valve seal, matic na po yan eh. Palit talaga pag top overhaul. May problema man o wala itong mga luma natin,
automatic tong pinapalitan talaga. Ito optional lang naman, pero pwede siyang i-repair kung sakali. Dahil medyo may kamahalan din tong mga valve po natin. So dahil na-diagnose natin na may singaw itong ating intake valve, masasabi po nating may talagang tumatagas dito sa nguso or between itong ating mga valve. Kaya naman kahit bago po yung binili po nating mga barbula or mga valve intake exhaust, is kailangan po nating hasain yung nguso po nila dito, tsaka yung ating pinaka valve. Kailangan po natin siyang hasain para mag-fit po siya dito at ma-make sure po natin na walang singaw. So kahit bago po yan, yan kung makikita nyo, fit na fit, kahit bago po yan, kailangan po natin silang hasain. Tapos yung sinasabi kong nagbabounce, ito yung bagong valve natin tatakpan natin dito sa likod. Ayan, takpan natin, tapos tignan natin kung magbabounce pag pinindot. Nagbabounce siya guys. Ayun o. Nagbabounce, di ba? Tapos pag tinanggal, ayun, lakas. Kumpara natin dito sa luma, tignan natin. Ayan, tignan natin kung same na nagbabounce. Hindi hindi siya nagbabounce, lumulubog lang siya. Pero tumutunog. Ayan So, ibig sabihin, mas makapal pa yung body or pinaka stem nitong valve na to kaysa dito. Ito napudpud na ng konti. So para mag-fit in yung bago natin, hasain po natin siya or i-valve lapping po natin siya. So sa pag-valve lapping, lalagyan po natin siya ng compound or valve lapping compound, which is katulad nito, clover compound. Nahingi ko lang to sa shop na kakilala ko. Binigay niya lang sa akin yung sobra. Ayan po yung itsura niyan. Parang compound nga po siya na pinapahid dito. Tapos pagkapahid, kailangan po natin siyang hasain, ikut-ikutin ng ilang ulit para mahasa po at mag-fit in po talaga at hindi po sumingaw yung ating mga barbula dito sa ating pinaka head. Sa pag-valve lap, hindi po natin hahawakan dito tas ikot-ikutin, mahirap po yon. Gagamit po tayo ng ganitong hose, pasok natin dito. Ayan, ito nabili ko 20 sa mga motor shop. Sabihin nyo hose lang gagamitin sa pag-valve lapping, panghasa ng barbula, kanyo. Alam na nila yon. Para may extra kayong hawakan at saka hindi kayo mahihirapan. Ayan tas tataas baba. Ayan. Pwede rin naman yung iba grinder, kung may grinder kayo. Susoksok nyo pa yung grinder dito tapos iikutin nyo para nang sa gayon mabilis lang yung proseso nyo ng pag-valve lapping. Unahin na natin tong intake, which is yung may sumisingaw nung simula. Tapos para ma-check kung okay na yung ginawa nating valve lapping, lalagyan ulit natin ng gasolina to para tignan natin kung may tatagas dito. Pag may tumagas, ibig sabihin kailangan pa talaga natin i-valve lapping. So kuha lang tayo ng compound, ayan. Tapos ilagay natin siya. Ilagay natin siya dito sa pinakagilid, ayan. Take note kahit bago yung inyong mga barbula, kailangan nyong gawin to. Pero kung gusto nyo lang mag-repair ng singaw, pwede nyo naman gawin to sa luma. Ganyan rin yung uso dito. Nabibili yung valve lapping compound sa online, tapos sa mga automotive, sa mga shop ng kotse, sa mga motor shop, madalang siya guys. Hirap hanapin nito. Ayan, meron na yung sa gilid ng barbula natin, tsaka dito sa uso. Pasok lang natin, suksok natin siya dun sa hose kanina. Sa pag-valve lap, gamitin nyo lang yung dalawang kamay nyo. Ayan, makikita nyo dito sa likod. Tapos ipang-ikot nyo. Ayan Ayan, ganyan. Ikot-ikutin nyo lang ilang beses, tapos angat nyo. Huwag nyo tuloy-tuloy na ikutin lang. Angat nyo rin. Angat, baba. Angat, baba, ikot. Ikot, baliktaran, counter at saka clockwise. Para mahasa talaga siya ng todo. So gawin nyo lang to siguro ng mga 10 minutes or ilang ulit. Ang concept lang naman natin dito is mag-lap talaga siya or pumatong ng maayos at hindi na magkasingaw yung ating mga barbula. Kung gusto yung mapabilis yung pag-grind nyo, pwede kayong gumamit ng electric drill or barena katulad nito. So idugtong nyo lang yung hose dito sa may barena po natin. Tapos pwede na tayong mag-valve lap. After dito sa ating mga intake, yung exhaust naman. So mga ilang minuto din natin siya na valve lap. Huwag nyo lang pong tatagalan ng sobrang sobra kasi baka mapudpud na po talaga yung inyong mga barbula. Tsaka numipis na po yan. Mga 5 minutes lang ng pag-valve lap sa electric drill. Sa kamay naman, mga 10 minuto, okay na yun. So dito naman sa exhaust natin, lalagyan natin yung pinakagilid. Lagyan lang natin ng valve lapping compound. Also, pati itong uso. Pasok natin yung barbula.
after po natin napag-port, linisin po ulit natin yung mga residue. Pag okay na, napag-valve lap na tayo, lagay na natin etong mga barbula natin. Lagyan lang natin ng konting oil para smooth siya or madulas ng konti. Iyon. So yan, ma-assume na natin na okay na ito, pero mamaya confirm natin kung may tagas. Bago na yung valve natin. Tapos ngayon, bago rin po yung mga valve seal po natin. So dalawa yung valve seal. So same lang po yung valve seal ng intake at saka exhaust. So kahit magkapalit po ito, same lang din naman po ng code. So lagay na po natin. Take note, di po tayo nagpalit ng valve guide kasi okay pa naman po. At hindi pa naman po masyadong mauga. I mean, wala naman talagang uga eh. Super konti lang naman. Buksan lang natin siya. So same na same. Itsura, genuine rin po ito. Makikita nyo, Honda naman. Same lang sa itsura nung lumang valve guide. Ayan, Hindi natin mapapansin yung pagkakaiba dyan. Pero dahil ito bago, mas maliit yung butas niyan. Kaysa dito, nasisigurado ko. Ayan parang may napipi ng konting part sa isang side. Pero dito, ayan mas maliit yung butas. So sa paglalagay nito, pwedeng kasama na po yung mga barbula na nakaangat na po. Tapos pasok lang natin dyan. Ayan, i-ano lang natin, tulak lang natin ng kamay. May shoot na po agad dyan. So ulitin po natin dito. Kabila, pasok lang natin to. Tapos kamay lang natin, dalawang kamay. Tapos dalawang kamay, tulak. Yun, naglock na po siya. Yun So try natin kung matalbog po siya. Takpan natin ito. Yun matalbog na. Yun Dito sa kabila, try din natin kung ayun tumatalbog naman siya. Okay, goods na. So balik lang po natin yung ating mga valve spring tsaka yung lock po niya. Also yung mga tinanggal po natin, yung rocker arm, lahat-lahat. So syempre linisin din natin yung mga parts natin na yan para malinis, walang mga carbon deposit or anything na dumi. So gasolina ulit pang linis natin para tanggal talaga. So yan, nalinis na po natin yung mga valve spring po natin. Kasama yung ulo, syempre yung mga lock. Huwag po natin kakalimutan, hindi po natin may babalik yan pag wala to. So sa paglalagay, patong po natin yung rubber. Ito, ang purpose nito para umipit po siya dyan, hindi po bumaba taas yung ating mga barbula. Kasi pag nilalagay natin spring, kailangan di po umaatras yung ating barbula, mahirapan po tayo. So yan pa yung purpose nyan. Pagkatapos, lalagay na po natin muna itong spring lang. Spring muna, pwedeng baliktaran. Also, pwedeng magkapalit po yung dalawang yan. Parehas lang naman po. Patong po muna natin. Pagkatapos, dito sa may ulo ng spring natin, lalagay natin itong mga lock natin. Kung makikita nyo, may nakaumbok siya na part. So, ipares lang po natin yan na kailangan nasa ilalim yung nakaumbok. Ayan, or parehas sila ng orientation. Pero nasa taas po yung nakaumbok Ayan, sa paglalagay po natin. Tapos, isushoot po muna natin siya dito sa ating mga ulo ng spring. Kain po natin yung isa kung medyo nahirapan tayo, tapos pasok natin yung kabila. So yan, nag-fit po siya ng maayos. So yung nakaumbok na yon, ang gagawin po natin is isushoot po natin siya dito sa part na to. Ayan, kailangan mag-lock po siya doon. So ang gagawin natin, pasok muna natin itong spring, tapos pasok po natin ito. Tapos dito sa pang-lock natin, makikita nyo na adjust po yan, nagbabounce po yan. I-fit po natin siya dito, tapos pupukpukin po natin para bigla po siyang pumasok. Yun, nag-lock po siya. Kaya siya ng tulak, pero pukpok medyo mahirap din pala. So kahit tulak lang, nag-lock po siya, so hindi na po siya agad-agad matatanggal. So ganun din po sa kabilang side. So ulitin lang po natin. Pasok natin yung spring. Tapos nakalagay pa rin yung pad para hindi umangat yung barbula natin. Pasok po natin yung lock natin dito. Ayan, yung nakaumbok sa taas. Pasok muna natin isa, mahirap pagsabayan. Tapos itong another side. Yun Tapos fit na siya. Pasok natin dito. Kahit tulak lang pala natin, pinukpok ko pa naman. Ayan, pasok lang natin. Tapos in. Yun. Gaan lang pala. So yun, nasanay kasi ako na pinupukpok. Ngayon lang ako nakabili ng tool. Magaan lang pala siya ikabit. Pero kung wala kayong tool na to guys, siguro sobrang hirap nito kasi na-try ko dati. Sobrang hirap magkabit ng walang tool. Ayan, di ba? Basic na basic. Ngayon tignan natin kung may tagas
yung mga barbula po natin. Last time dito tumagas sa intake. Ngayon tignan natin parehas kung tatagas. Actually yung iba hinahanginan, tapos dito lalagyan ng tubig or kahit anong liquid. Tapos makikita nila kung may sisingaw. Pero dito tayo, wala tayo pang hangin, gasolina lang. Kasi magpe-penetrate naman yan eh. Ayan, lagyan natin na ito. Itong intake muna. So, dagdagan pa natin. Yun, wala. Wala, di ba? Goods na goods. Nasolve yung problem natin. Nag-grind natin ng maayos. Na-port natin. Lugalugin natin. Baka sa ibang part tumulo siya eh. Tapos tingnan natin. Wala. Wala. Okay. Maganda yung kinalabasan ng pagpuport natin. So goods tayo sa intake. Walang singaw. Try naman natin sa exhaust. Sa exhaust, dito natin siya padadaanin. So lagyan natin ng gasolina. And damihan na natin. Medyo yuko natin. Tignan natin kung may tutulo. Wala. Ayun na wala. Wala oh. Oh, di ba? Walang tumulo. So goods na. Wala na tayong problema dito sa singaw. Ayan, hindi na siya maglulose compression. Wala oh. Ayun na, tuyong-tuyo. All goods na tayo dito sa mga valve assembly po natin. Lagay naman po natin yung rocker arm po natin. So ayan, nababad na po natin. Natanggal na yung mga dumi niyan. So paglalagay nito, again, sabi ko kanina, hindi naman kayo malilito. May I for intake, E for exhaust. So kung di nyo alam yung intake at exhaust dyan, yung intake po natin, yung malaking valve po natin. Yan, dito po pumapasok yung hangin at gasolina. So ito po yung intake valve po natin. Exhaust valve, dito yung tambucho natin. So ito yung exhaust, dito lumalabas yung mga carbon deposit, usok po natin. So itong maliit na valve, yung exhaust. So dito natin itatapat yung intake po natin. Tapos dito yung exhaust. Tapos yung position naman po niya, yung may square na part, yun po yung nasa taas. Tapos itong bilog, ayan po yung tatapat dito sa barbula po natin. So yan po yung didikit. Baka po kasi magkamali kayo na ganyan yung pagkalagay nyo, masira po. So ganyan po yung pagkalagay nyan. Unahin po natin itong intake. So lagyan lang natin ng konting grasa. Nalagyan ko na kanina, lagyan ulit natin. Ayan, tapos dito naman po sa kanilang mga panlock, pwede naman pong baligtaran yan base sa observation ko. Pwede naman po magkabaligtaran, yung isa sa intake, isa sa exhaust. So pasok lang po natin siya dito. As dito sa camshaft, hanapin lang din natin yung part na maluwag siya para naka-TDC po siya, para hindi po siya masikip pag nilagay po natin to. So yan, maluwag po siya, swak lang natin, pasok lang natin. Kung makikita nyo may butas siya dyan kailangan tignan nyo rin yung orientation. Baka ganyan yung pagkalagay nyo, hindi nyo mahagilap yung butas. Tignan nyo rin yung orientation kasi pwedeng magkabaligtad yung dalawang yan. At saka baligtad talaga yung pagkalagay nitong dalawa, kabilaan yan eh. So yan, pasok natin. Ayan, tapos swak natin. Hanapin natin yung butas dito sa kanyang panglock. So meron naman tong parang slot ng flat screw. So ikutin lang natin yan. Ayan, para magilap natin yung butas, which is papasukan natin ng bolt. Kasi pag iniukot natin, mawawala yan. So kailangan saktong-sakto lang. So dito sa exhaust, ganun din. Yung may square na part sa taas, pasok natin dito. Lagyan natin ng konting grasa para smooth lang yung transaction. Tapos yung pagpasok natin dito, also hindi nyo mapapasok yan dito sa kabila kasi may nakaharang. Dito kayo magpapasok. Tingnan nyo lang yung orientation ng butas. Ayan, pasok nyo. Tapos pagkapasok nyo, hanapin nyo yung butas dito. Yun. Ayan, tapos lagay na natin yung mga bolt. So pasok lang natin yung mga bolt nya. Okay na po yung ating mga head na ikabit na po natin ng maayos lahat. Mga barbula po natin, wala nang singaw. Okay na po yung rocker arm, valve spring, valve seal, valve guide. So natignan na po natin lahat ng pwedeng maging problema. Goods na po tayo dito sa head. Tapos po natin dito sa head, which is isang part ng tinatap overhaul. Punta naman po tayo sa kadugtong po niya or kahati po niya, which is itong block. So magkadugtong po yan, ganito po yung posisyon yan. So dito sa block, yung tinitignan nating problema dito or kung may sira is kung may gasgas na po ba yung loob or yung cylinder wall po natin. So dito sa luma kong cylinder or sa luma kong block, kung makikita nyo may gasgas na po siya. Ayan o,
Ayan, malinaw na indikasyon na gasgas na po yan. Parang kamot pusa yung sabi ng iba, mga ganyan. So pag may ganyan na po, ayan o, gasgas, gasgas. Apat na side, may gasgas na po siya. Also, dito sa piston, may gasgas. So mamaya, puntahan natin yung piston. So dito, pag may gasgas na po yung inyong mga block, kailangan nyo na pong palitan. Or yung second option nyo is parebor. Pag ipaparebor nyo po yan, is luluwagan po nila yung butas na to. Konting-konti lang naman para matanggal yung mga gasgas. So yun po kasi purpose natin dito, matanggal po yung gasgas. Kasi po dyan po sa gasgas lumulusot yung mga langis po natin at nagiging dahilan para sumabay po siya sa pagsabog ng hangin at gasolina. Kasi kung malalaman nyo, dito po sumasabog hangin at gasolina at kung may nakakapasok na langis po dyan, ayun, may isasabay siya, kaya naman nababawasan yung langis po natin. Kaya naman po, kung mas okay may budget, palit na po kayo. Kung wala pang budget, parebor nyo na lang po para mawala po yung gasgas. Pag pinarebor nyo naman po, ang magiging problema nyo lang po doon, yung piston nyo, yung stock na piston, kung walang problema yan, hindi nyo rin po magagamit sa bagong rebor dahil nga po lumaki yung butas nito at nanatili yung size ng piston nyo. So magiging maluwag po yung space or yung gap dito at mas maraming langis yung makakapasok dito sa inyong mga chamber. Kaya naman matik pag nagparebor, nagpapapalit ng oversize na piston, mas malaki ng konti, nakakasya dun sa nirebor nyo. Pero sa case po kasi natin, palit po tayo ng buong block. So yung bagong block po natin, ito po yan. So yan, bagong bago yung block po natin. Ito kung makikita nyo, walang gasgas, makinis na makinis. Tapos yung mga nakadugtong po sa kanya, ayan, ililipat na lang po natin. Yung mga hose, yung mga ibang wirings, pati po yung bolt po na pinagdedrainan ng ating mga coolant, ayan. Kasi dito talagang hubad lang siya, wala po siyang nakadugtong. Pero yun, malilipat naman po natin yung ibang parts dyan. Hinahabol lang po natin. Maganda ulit yung ating mga block at walang gasgas. So kasabay po ng pagpapalit natin ng block, sa pag-check up naman po ng ating mga piston kung saan dito po sumusuot yung ating mga piston sa ating mga block. Ayan, pasok po siya dyan, dito po sa loob na to, dyan po siya umaangat baba. Kung titignan po natin sa piston natin, may gasgas na po siya, no? Ayan o, gasgas, 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 gasgas. Ayan, apat na gasgas which is umakma or nagmatch po dito sa gasgas na to. So ibig sabihin, kailangan na rin po nating palitan itong mga piston natin. Yung dahilan po kung bakit nagkakaroon ng ganyang gasgas is kapag naubusan po tayo ng ating mga oil. So kung hindi po natin nasolusyonan yung problema dito sa leakage dito, may singaw po yung ating mga head dito sa ating mga barbula, mauubos po talaga yung ating mga langis at pag hindi po natin napansin yon, ito na po yung magiging damage, gasgas, dahil yung friction, wala na pong oil na naglo-lubricate dito sa cylinder wall po natin, kung kaya naman bakal to bakal na po siya. Lamang at nagpalit na po tayo ng bagong block, syempre magpapalit na rin po tayo ng bagong piston po natin, which is ito, bagong bago, papalit po natin dito sa luma. Ayan ako, makikita nyo naman, walang kagasgas-gasgas at swak na swak po siya dito sa ating mga block. Pag pinasok po natin yan, ayan o, swak na swak. Pero kung malalaman nyo dito po sa mechanism na to, may mga nakakalusot pa rin po na oil yan. Ayan, kung makikita nyo, ayan o, dito may gap pa rin po na konti yan. So kung kaya naman, meron po tayong tinatawag na mga piston ring, which is siya nagsisil ng langis para hindi po siya makapasok sa kabilang side. So dito po kasi sa side na to, pumuputok yung hangin at gasolina. Dito naman po sa side na to, naglo-lubricate po or umaabot po yung langis. So kailangan yung cylinder wall po natin, nababasa po siya ng langis, pero hindi po dapat siya umabot sa kabila. Kaya naman po may mga pangharang na mga piston ring, which is binilan din po natin ng bagong piston ring yung ating mga piston para nang sa gayon, ayun, wala tayong maging problema. Matik po yan, pag bago yung mga piston nyo, bili na rin po kayo ng piston ring. By the way, say na natuyuan ng langis tong motor na to, na naging dahilan ng pagkagasgas ng mga parts niya, ay kung titignan natin yung likod ng piston, ayan o, brownish. Ibig sabihin nasunog siya, walang langis na naglo-lubricate sa kanya, no? So yan, kaya naman mas okay na kahit nag-change oil kayo, importante check nyo pa rin yung langis nyo, kasi kung may problema dito sa mga barbula po ninyo, may singaw, uubusin po talaga
niya yung inyong mga langis. So, kaya naman gagawin natin dito, palit na tayo ng piston. So tatanggalin lang po natin siya dito sa ating mga sigunyal. So may lock lang po yan dito sa gilid. Ayan, either sa dalawang side, identical naman po yan. May lock po siya sa kabila, may lock po siya sa kabila. Pero pag natanggal nyo na po yung isang lock, matatanggal nyo na po yung piston nyo. Sa pagtanggal, ganito lang naman kasimple. So dito, kung makikita nyo, may gap kayong makikita. Tapos pag inangat nyo po yan, parang may ring kayong mahugot, which is yan yung lock ng ating mga piston. So tanggalin nyo lang po yan. Angkitin nyo lang po yan hanggang sa lumuwa siya sa pinaglalagyan po niya. Ayan, kung makikita nyo, lumuha na po, tapos tanggalin lang po natin. So unahan ko na po kayo, pag tinatanggal nyo po yan, lumilipad po yan bigla-bigla, lalo na sobrang liit po. Ayan, hinanap ko pa po. Natanggal nyo na po yung kahit isang side lang, pwede nyo na pong itulak sa kabilang side. So dito natin tinanggal, so dito natin siya itutulak or iluluwa. So yan, tulak nyo lang po gamit yung flat screw or kahit ano, basta itulak nyo po yung parang pinaka bushing po niya para lumabas po siya dito sa kabila. So yan na po siya. Tulak lang natin hanggang sa matanggal po siya dito sa sigunyal. So yan po yung pinaglalagyan po niyan. Ito na po yung ating piston. Sunog na sunog. Ito pong pinaka bushing po niya tsaka itong lock. Pwede pa po natin ito magamit dito sa piston po natin. Pag binili po kasi natin piston, wala pong kasamang ganito. Ito magagamit pa po natin. So ito dalawa. Yung isa hinahanap ko pa na wala lumipad. Unahin na po natin yung paglalagay ng mga piston ring natin. Pag bumili po kasi kayo ng piston, wala pa pong mga piston ring yan at hindi pa po nakalagay. So dito observe po natin yung mga ring po niya. Dito tinatawag po yung taas na compression ring, top compression ring. So basically pala yung mga piston ring natin, nililimit po nila yung oil or pinipigilan po nila na mapunta sa kabila. Yung mechanism po niyan, marami po sila pero yun lang po yung pinaka purpose po niyan. So dito yung top rail po natin, kung makikita nyo, nakaslant ng konti papasok dito sa may taas na part. Ayan, ito po yung top compression ring, bottom compression ring. So observe lang po natin yung dito sa luma para alam po natin siyang ilagay doon sa kabila. So ito naman medyo matulis lahat ng kanto, loob at labas. Tapos yung expander ring naman po natin, napapalibutan po siya ng dalawang ring. Tinatawag na top rail tsaka bottom rail. Ito yung bottom rail. Actually pares lang naman sila ng top rail Ayan, kung makikita nyo, may bakas na po ng expander ring po natin. Yan yung bottom. Ito po yung top. Wala naman pong pinagkaiba yung dalawang po yan. Lastly, expander ring. Ayan, yung pinag-aawayan ng iba kung saan nakatapat yung dulo. Ito, nakatapat siya sa taas. So, ganun din po yung gagawin natin sa bago. So, itong luma, hindi na po natin gagamitin yan dahil may service limit din po yan at baka pudpud na. So, ito na yung gagamitin natin. Ito yung bago. Yung top compression ring may nakasulat na 1. Same dun sa luma, nakaslant po siya paloob. Ayan, kung makikita nyo dito, nakaslant po siya paloob. Ito yung top. Tapos yung bottom compression ring, ayan, kanto-kanto, may nakasulat na 2R. Ito, genuine po itong nabili natin from Honda. Tapos ito po yung dalawang rail, top rail at saka bottom rail. At ito po yung ating expander ring. So yung position po niyan, ganyan. Nilagay na po natin yung ating mga piston ring dito sa ating mga piston. So sundan lang natin yung guide na ginawa natin. So makikita po kayo niyan sa internet yung guide sa pagkabit kung saan po ilalagay yung gap para nang sa gayon yung oil nga po is hindi po siya direktang tumagos at lumabas po sa ating mga piston. So unahin po nating ilagay yung expander ring po natin. Ayan first, tapos nakatapat po siya dito sa taas, sa nakatutok po sa intake. So dito sa piston natin, ayan po yung north, nakatutok sa taas yung intake. Ayan, kung babaliktarin natin, ganyan po yung itsura niyan. So dito sa expander ring po natin, kagaya ng pagkatanggal natin dun sa luma, nakatutok po sa taas itong expander ring po natin, yung dulo, hindi po siya nakaganyan. So susundan lang din po natin yung kagaya sa pinagtanggalan natin, which is yung stock or manufacturer setting pa po, para hindi po tayo magkaroon ng aberya. So pasok lang po natin siya dito sa pangatlong gap, which is yung pinakamaluwag, at itutok po natin yung gap po niya. So yung gap na tinatawag, yung dugtungan or yung space, so yan po yung gap na tinatawag. So tututok po natin yan dito sa intake base sa guide po natin. Tapat po sa taas Ayan, pasok lang po natin. Ayan, nakatapat sa taas yung dulo.
So, sa intake. Tapos, yung oil rail niya, yung top at saka bottom, di naman po kayo malilito dito, yung dalawang manipis, yun po yung mga rail po niya. So, yan, same kahit magkabaligtad po. Wala namang kaso yan. Oil rail bottom yung una nating ilalagay. So, dito, ito siya. Tatapat po natin siya dito sa southwest. So, sundan na lang po natin itong mga kantuan ng piston para hindi na po tayo malito. Ayan. So, yung bottom, dito natin itatapat. Sa paglalagay, may hacks po tayo. Una, isusuksok nyo muna yung isang dulo. Ayan. Halimbawa, sa ilalim nyo ilalagay. Sa ilalim ng compression. Tapos, ikutin nyo po siya. Ayan. Ikutin nyo po siya. Make sure lang na sumiksik siya sa ilalim. Ayan. Tapos, papaikutin natin. Ikot siya. At tatapat na po dito sa southwest, sa bottom. Katulad ng nandito sa illustration. Tapos yung top rail po natin, dito yung bottom, dito naman po natin siya itatapat. Tapos sa taas ng ating mga expander ring. Pasok, tapos ikot po natin. Ayan, make sure natin na nasa ibabaw ng expander ring ha. Ikot, ikot. Ayun, nandito na siya sa kabilang side. Ito yung top rail, ito yung gap po niya, yung kabila naman, ayun yung gap niya. Normal lang na gumagalaw siya ng konti, pero ayusin na lang natin. Tsaka bago natin ilagay, check na lang natin yung mga gap. Next natin ilalagay yung mga compression ring. So meron tayong dalawang compression ring, yung top at saka bottom compression. So dito sa Honda Click, good thing may code po siya na nakalagay. 2R, ibig sabihin nasa pangalawang gap po siya or nasa ilalim. Yung 1R naman po nasa ibabaw. Also, susundan po natin yung orientation, kung saan may nakasulat, yan po yung nakataas. At kung makikita nyo dito sa top compression, naka-section po siya or naka-diagonal po siya dito papaloob. So may purpose po yan dahil siya yung sumasalubong or siya yung nasa may pinakataas, dapat smooth po yung edge niya. Ayan, no? So katulad lang din sa tinanggal natin nung last, ganito rin po yung posisyon niya. So same lang naman. So yung top compression po natin, dito natin siya itatapat, dito sa northwest. So, pasok lang natin. Top 2 yung 1R. Ayan, may nasulat. Unahin natin to. Tapos, ikutin po natin siya. Yung ibabaw po natin yung kabilang side. Ayan. Ikot. Huwag nyo po palang babatakin or iluluwag itong mga compression ring nyo. Kasi pag lumuwag yan, masisira po yung kapit niya dito sa piston natin. Huwag nyo po siyang iluluwag. Ilagay nyo lang po siya ng maayos at mag-fit in po ng maayos yan. Ang bottom, syempre dito sa gitna, yung natitirang gap po natin. So dito naman po siya sa northeast. Ayan, pasok lang natin, tapos ikot natin yan. Ikot, 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 ikot. Iyon. So ayan, yung purpose ng gap na yan, para yung oil natin is hindi po siya lumagpas, para hindi po niya susunugin kung sakali. Kung sakaling mapasok po siya dito, maharangan po siya. So, ganun yung concept. Pag nayan po kasing dire-diretso yung gap po niyan, syempre, lalabas yung mga oil natin. So, ganun po yung ating rule of thumb sa paglalagay po ng ating mga piston ring dito sa ating mga piston. Gusto nyo pong screenshot, ayan, nilagay ko na rin po yung pagkakasunod-sunod. Pero kahit hindi naman ganyan talaga, pero itong expander, kailangan isusunod nyo yung top or bottom. Huwag nyo unahin yung mga oil rail, tapos yung igigit nyo yung expander, mahirapan po kayo. Bukod doon, pwede naman pong kahit hindi sunod-sunod kagaya nito. Nasa inyo naman yan. So sa paglalagay, lagay lang ulit natin. Ito yung dati pa rin, yung lumang ano natin, parang bushing. Papasok po natin dito yan. Ngayon, yung mga circlip po niya dito, bumili po ako ng bago kasi yung isa nawala. So pares po siya nabibili. Pero yung isa nandito pa, ayan o. Iba lang yung itsura niya dito sa nabili nating bago. Pero same lang din naman po siya. For extra lock lang naman itong nakasobra niya dito eh. Sa pagpasok ng piston dito sa stem ng sigunyal, para di tayo mahirapan, lagay na po natin yung isang circlip. Kasi pag nilagay natin yung bushing sa isang side lang naman, para mamaya di na tayo mahirapan maglagay kabilaan. So unahin lang muna natin yung isa bago yung bushing. Paglalagay, unahin nyo lang po yung isang side. Hindi nyo po agad may papasok ng buo yan. Tapos, gamit po tayo ng flat screw para itulak po yung nakaangat pa or yung nakalabas para pumasok po siya dito sa loob. Ayun, pag naipasok nyo na, okay lang naman kahit nandito yung gap.
Pero mas okay ikutin nyo po para kung sakaling next time magtatanggal po kayo, ayan, masusungkit po ninyo. Tapos tapat natin siya dito sa butas, nilagyan ko na ng konting grasa yan. Tapos pasok natin dito sa side na hindi pa natin nilagyan ng circlip. Ayan, make sure na nakapasok dun sa stem ha. Ayan, shoot nyo lang todo nyo, tapos lalagay na natin yung isang lock na circlip. Paglalagay nito, same procedure lang sa ginawa natin kanina. Pasok lang natin yung isang side, ayan, dito sa part na to yung ilalim muna, tapos tulak po natin dito sa taas para ma-shoot. Yun ang dali lang. Ayan, okay na So bago na ulit yung ating mga piston. May lock na po dito, kabilaan yan. At yan, susunod naman po natin yung ating mga block. Yung ginawa ko, bumili na tayo ng bago kaysa magpa-rebore po tayo, tsaka magpa-oversize na piston. So same cc pa rin naman yung motor natin, yung kalalabasan. Tsaka parang stock ulit. So ito yung bago, yung mga accessory niya na nakadikit sa kanya. Ayan, lilipat na lang natin to kasi pag bumili tayo ng block, is black lang po talaga, wala po siyang kasamang mga wire, wala po siyang mga hose, ito lang talaga mismo. Lipat lang po natin yung mga nakadikit dito sa lumang block papunta dito sa bagong block. Nalipat na po natin from lumang block yung ating mga components na nakadikit sa kanya. Kung titignan nyo po dito, may gasket po siyang nakadikit, which is itong black part na to. Tandaan nyo na kapag nagbubukas kayo or nagbibiak ng ating mga engine, head, mga block, pinapalitan po ito kasi matic is hindi na po siya reliable para ilagay ulit dun sa bagong block natin, or kung sakali man kung ibabalik nyo ulit, hindi na siya reliable. Mas okay, bili po kayo ng bagong gasket para nang sa gayon, pag naipit po siya, compact po ulit siya, tsaka masisil niya pong maigi ito ang pagitan ng ating mga parts ng ating mga engine. So dito sa head at saka sa block po natin, may dalawang gasket po tayong kailangang lagay. So meron tayong base gasket at saka ito yung sa may head gasket po natin. Magkaiba po sila ng itsura. Kaya kung bibili ko po kayo, isang base, isang pang head gasket. So ito, ilalagay po natin siya syempre sa pinaka block po natin or tinatawag na base gasket. Kung makikita nyo, Honda Genuine pang click 150 din po yan. So ito, flat na flat pa po, at kapag inipit po natin yan, maseselyuhan niya po ng maayos yung ating mga bakal-bakal. So hindi naman po kayo malilito sa paglalagay po nito. Also pwede nyo gayahin yung dito sa luma natin. So ganyan yung pesto nyan. So dito sa kabila, ganon din po natin siya ilalagay. Kung ganito yung block po natin, ganito po natin siya ilalagay. Sasakto naman po yung mga butas po niyan, po kayo mag-alala. Di na po natin kailangan lagyan ng 3 band or pandikit yan. Kasi pag nagtanggal ulit tayo, mahirap. Gasket, okay na basta bago yung nilagay nyo. Walang magiging problema dyan. Concept kasi niyan, iipitin to tapos wala nang leak na lalabas dito sa pagitan ng ating bakal. So sa paglalagay po ng block po natin, make sure lang po natin na lubricate natin itong cylinder wall po natin para dumulas po siya sa ating mga piston. Ayan, paikutan lang po natin yan, yung buong cylinder wall po natin para hindi po mahirapan yung ating mga piston na makapasok. So pati itong pinaka piston po natin tsaka yung may piston ring, lagyan na rin po natin para mag-glide lang din po siya ng maayos. So dito sa taas, also dito sa ilalim. So yan. Pagkatapos lagay na po natin yung block natin, ayusin lang natin yung gasket natin, tapos i-shoot natin dito sa butas ng block yung 4 na poste or yung tornilyuhan ng ating mga makina. So pasok lang natin sa butas, ayan, tapos mag-slide na po yan. Kung makikita nyo, yung chain guide yung nasa ilalim hindi pa po nakalagay. Ito po yan, pero yung kadena nandito. Mamaya na po natin ilalagay itong chain guide po natin. Ilusot lang po natin itong timing chain po natin, kailangan napasok siya dito sa butas. Kung yung gasket nyo kumakawala, pwede nyo na siyang unahin na ilagay at idikit dito po sa ating mga makina. Ayan, medyo malikot yung sa akin dito sa block Ilagay na po natin siya dyan. Dito sa piston natin, dahil medyo nakaluwa po yung mga piston ring po natin, hindi po siya agad papasok dito sa block. Kaya kailangan ipitin po natin siya ng kamay, dahan-dahan, hanggang sa pumasok siya dito sa butas ng block po natin. Unti-untiin lang natin at huwag natin bibiglain.
So pwede natin gamitan ng daliri or kuko para i-guide yung block natin na maipasok yung piston, tsaka mag-fit yung mga piston ring po natin. Pag medyo bago yung piston at block natin, medyo masikip pa po talaga yan. Dito makikita natin yung silbi ng mga piston ring natin. Kung makikita nyo yung oil na nilagay natin, ayan, kapag pinasok pa natin yung block po natin, kinakayod po niya yung oil. So ibig sabihin, hindi na nakakapasok yung oil from dito sa loob papunta dito sa labas ng piston, na nagiging cause na nababawasan yung mga oil po natin. Ayan, nakayod po siya. Mga gap na nakita natin sa piston ring kanina is bubuka pa po yun pagdating dito sa butas, kaya naman sobrang sealed po niyan. I-fit lang po natin yung block natin, isagad natin hanggang mapipi itong gasket po natin. Tapos isusunod na po natin yung head po natin. Ayun, masasagad na natin yan. Yun, fit na fit. Yun, di ba? Sakto. After lagay po natin itong chain guide dito sa ilalim. So sa shock naman po, itong may nakaumbok niya dito sa part na to. And so, nag-swak naman po siya. Next na ilalagay po natin bago itong pinaka head po natin, itong gasket muna. So ito hindi siya genuine pero pang click 150 pa rin, na ubusan daw ng stock. Ayun, click 150 head gasket. Pero same pa rin naman, at least bago yung ilalagay po natin. Ito medyo makapal nga siya. So kaya kailangan natin magpalit ng gasket, kasi kung titingnan nyo katulad nito, nakaumbok po yan. Kapag inipit po yan ng head po natin is mag-fit in po siya dito at wala na pong maglilik. So unahin na po natin ilagay ito, wag muna nating idikit sa head natin. So swak lang po natin siya, yung part na may mahaba dito, maikli dito, yung maikli sa taas, mahaba sa baba. Pasok lang natin siya dito sa butas. Tapos pasok natin yung chain natin. Ayan. Kahit wala nang pandikit yan. Tapos naman po natin ilalagay itong head po natin. So swak lang po natin siya dito sa apat na kanto or sa apat na mahabang bolt na yan. Ilagay din po pala natin yung pin, which is ito, yung isa nandito, yung isa nandito sa ilalim. Ayan, yung pin na bilog, which is pang lock yan dito, tsaka dito sa kabila. Tapos bago po natin tuluyan ipasok to, pero pwede naman natin tanggalin eh. Lagay na po natin itong ating mga gear. Tapos kapag nilagay po natin ito, sundan nyo lang po yung orientation. Yung guhit na yan nasa taas, itong guhit na yan nasa ilalim, may 1, 2, naka vertical po yung guhit na yan. Tapos pag nilagay po natin siya dito sa ating mga timing chain, ayan, nakatayo. Tansyahin po natin na nakatayo siya. Kung bitin pa po, i-adjust pa po natin ng isang ipin. Ayan, ganyan yung posisyon niya, nakatayo. Tapos kung makikita nyo po dito, take note, hindi pa po nakalagay yung tensioner natin, which is ito. Dito natin nilalagay yung tensioner. Kung papansinin nyo po, yung chain guide po natin dito sa taas, tinutulak niya po yung ating mga timing chain. Yun po yung purpose ng tensioner natin, para mapanatili po yung tamang higpit nitong timing chain natin sa anumang pagkakataon. So adjustable po siya, nagdedepende sa luwag ng timing chain kung itutulak po ng husto ng tensioner. Kaya wag po kayo magpapalit ng manual tensioner na nakapix. Ito po kasi nag-a-adjust po siya, depende sa higpit ng tension. After nyan, pasok na po ulit natin itong ating mga head. So patadaanin lang natin siya dito sa butas. So pasok lang po natin. Ayan. Di naman po masyadong manlalaban yan, konti lang. Tapos ayan, swak. Ayan, kung makikita nyo, swak na siya, paikot. Tignan nyo rin kung sa may gasket nyo may part na maluwag or hindi naka-fit. Pero mamaya pag tinornilyo natin yan, sisikip din po yan. Ayan, dito sa part na to, kung makikita nyo, pati po yung mga barbula natin, naka top dead center po yan ha. Maluwag po yan, na gagalaw po natin yung ating mga rocker arm. Mamaya adjust natin yung valve clearance. Ngayon yung timing gear natin, ipasok na po natin dito. Ayan o, dun sa may bilog na yan. Tapos itutok po natin or i-align po natin siya dito sa butas, kasi lalagay na po natin yung mga bolt po natin. Muna natin yung 2 bolt bago natin higpitan, kasi iikot po yan kung sakali mang higpitan nyo agad yung isa. Ayan, hawakan nyo kung sakali mang umiikot. Ayun, higpitan din natin.
Pag nalagay na po natin yung timing chain po natin, next naman po natin yung ating mga tensioner. So tanggalin lang po natin yung takip niya. Tinanggal ko na po yung takip dito para ma-adjust po natin ito at umangat. Ikutin lang natin siya clockwise para umangat. Kung makikita nyo, angat po yan. Then pag naglalaban, hawakan nyo lang. Naglalaban, tapos patong na po natin dito. Tapos lalagay na po natin yung dalawang bolt po niya. Ayan, lock lang po muna natin, tapos wag po natin bibitawan. Lock natin to, tapos bibitawan natin yan kapag na-lock na po natin itong mga bolt niya sa gilid. Tapos check natin kung tumatama yung piston sa barbula, pero bago yon, lagyan muna natin ng lock papunta dito sa block po natin para hindi siya gumalaw mamaya pag inikot po natin. Yung sa radiator, tinanggal ko muna kasi ikutin po natin itong magneto para ma-check po natin kung yung piston ay sayad sa barbula. Ayan, kahit di na muna natin todong higpitan yan. Ayan, tas ikutin po natin itong magneto natin ng mga ilang ulit. At kung makikita nyo, umiikot po siya ng maayos nang walang sayad. Kapag may part na naglalak or part na kapag inikot nyo may pumipigil, ibig sabihin yung piston nyo at saka yung barbula nagkakabanggaan. Pero sa case po natin, pag inikot po natin, ayan, gumagalaw yung mga rocker arm po natin. Ibig sabihin yung barbula gumagalaw, tapos yung piston natin umaangat abante po yan. Hindi po sumasayad. So safe na safe po yung mga barbula po natin dyan. Ibig sabihin tama rin yung pagkakalagay po natin nitong ating mga timing chain or yung buong assembly po ng ating head at saka mga block. So importante po yun pag mag-a-assemble na po kayo, kasi baka buuin nyo po tapos may sayad pala siya, papang-abot pala yung piston at saka yung mga barbula nyo, babaliwala rin yung pagtatap overhaul nyo at saka pwedeng may mas masira pa or lumala. Kaya hanggat maaari, bago nyo ilagay yung mga tornilyo, check nyo muna kung okay yung ikot. Okay na okay, oh. Goods na goods. Importante rin yung alam nyo yung TDC or tamang paglalagay niyan. Kung tayo mag-tune up or valve adjustment clearance natin, lagay muna natin yung tornilyo dito, yung 4, para sumagad po siya at pag nag-adjust po tayo, accurate po yung adjustment po natin. So lagay natin yung washer. 4 yan. So nalock na po natin, naigpitan na po natin yung 4 dito, yung 2 dito. Check po ulit natin kung may part na maluwag or parang di siya nakafit para make sure natin walang tagas yan. Ayan, fit naman lahat, fit dito, wala namang naipit. All goods. So naka-stabilize na po to, tune up na po tayo. By the way, may bukod tayo ng video sa pag-tune up kung gusto niyo ng detalyado. Lagay ko na lang yung link sa baba. So bago natin tune up, top dead center muna natin. So dapat gumagalaw po yung dalawang mga rocker arm po natin. Ito, pwede nang tune up yan. Gumagalaw na yung dalawang rocker arm. Palatandaan natin, dapat magalaw na yung rocker arm. Ayan, magalaw na. Tapos yung sign natin or parang mark dito na parang white. Tapos dito sa ating mga segunyal, nakatutok sa bandang west. Itong tuldok na yan. So anywhere sa west. So, tapos tune up na natin. 0.10 sa taas or sa intake. Yun, 0.10. Sakto. Sa baba, 0.24. Gamit na lang ako 25. Tapos medyo mahigpit yung adjustment. So yun, masikip dito sa 25. So goods na yun para ma-assume natin na 24. So yan, goods na yung clearance natin. Dito sa exhaust, 0.24. 0.10 sa intake. Goods na yung valve clearance. Pwede na natin siyang takpan at ilagay yung mga nakadugtong. So lahat-lahat ng tinanggal po natin dito sa side, kasama na yung head cover at saka yung spark plug, ilalagay lang po natin lahat yan. So yan, dito sa water pump medyo critical ng konti dahil may mga hose tayong idudugtong. Pero ngayon, goods na sila. Lahat ng kailangang idugtong, nadugtong na po natin. Tapos naman, lagay na po natin itong head cover po natin. So may gasket rin po siya na rubber kung sakali. Pwede nyo rin po itong palitan. Pero sa akin, goods pa naman siya.
catalytic converter at spark plug. Balik na din po natin. Fast forward po tayo ng konti, 7 months na po yung nakakalipas mula po nung nag-top overhaul tayo dito kay Scarlett natin dahil September 2024 po yun. Ngayon ay April 2025 na po. So 7 months na yung nakalipas. Bigyan ko kayo ng update kay Scarlett natin sa kung anong nangyari. Pero yun, kwento ko muna dahil hindi natin na-document or na-videohan yung pagkatapos ng pag-top overhaul natin at pag-assemble natin kay Scarlett. Ganito po yung nangyari noon. Bali nag-change oil po tayo. Pro Honda po yung nilagay natin. 800 milliliters or 0.8 liters. Tapos syempre nagpalit tayo ng bagong coolant. Dahil yung coolant natin is na-drain natin, nagpalit tayo ng black para bagong coolant ulit yung dadaloy dyan. So bumili tayo ng bagong coolant, nirepilan po natin yung radiator, yung reserve, at pinalabas natin yung hangin para pumasok dito sa ating mga block yung mga coolant natin. So dito kasi umiikot yung coolant natin, di ba? Pagkatapos noon, nag-reset ECU, TPS po tayo at pinaandar po natin siya. Add ko din pala sa case ko wala nang lumitaw na check engine pagkabuhay natin ng panel. Indikasyon na tama yung pagkakalagay po natin ng mga pyesa. So yung naging experience natin nung pinaandar po natin siya, medyo namamatay-matay pa po. Siguro after 30 seconds, 1 minute, inulit-ulit ko lang po hanggang sa makuha po natin yung tamang menor. Syempre dahil break-in po siya bago yung mga piston po niya. Yung block po niya medyo 0-0 pa yung clearance or medyo masikip pa po yung pagdaloy ng piston natin. Dito sa ating mga block may pagkakataon na mamatayan. Pero after ng mga ilang ulit na pag-start natin, nagtuloy-tuloy na po yung idle po niya hanggang sa naging normal na po yung pag-andar tsaka yung tunog ng ating mga motor, yung idle nga po. Sa unang beses ng paggamit natin ng motor, medyo pigil pa po yung takbo niya dahil break-in period pa nga po. At sa unang buwan natin, ginawa natin yung break-in period. Nalalayan po natin siya, nagpatakbo po tayo ng mga 60 hanggang 80 lang siguro, hindi po tayo nagpapaabot ng 100 para ma-break in nga po, lalo na yung piston natin, yung block po natin, bago po yung mga yan. So yun, parang yung ginagawa rin sa mga brand new na motor, break in. At sa mga sumunod na buwan hanggang ngayon, pang 7 buwan niya na ngayon, after nga natin ma-top overhaul, masasabi po natin naging successful yung top overhaul po natin. Wala po tayong back job na nangyari, wala pong nasira ulit, wala po tayong naramdamang kakaiba. Kumbaga naging normal na po ulit yung ating mga motor. Even po sa pag-change oil natin, yung nakuha po natin sa kanya is halos 800 ml na po or 0.8 liters at hindi na po siya nagbabawas ng langis. Also yung dulo ng tambutso po niya, medyo mainit lang ngayon pero kapain natin. Ayan. May nakuha tayong tuyong itim which is yan yung normal. Yung hindi normal is mamasa-masa kasi may kasamang oil yun. Also hindi na po siya mausok. Kaya rin po natin na-invento yung change oil series dahil dun sa nangyari kay Scarlett natin. Inumpisa natin yon. Kaya naman pinapaalalahanan ko kayo about dito sa dipstick natin. Lagi po natin siyang i-check every 500 kilometers or pag nag-change oil tayo para alam natin kung nagbabawas talaga siya ng langis. Yung sa akin kasi noon, after 1K odo ko na chineche, tapos di ko na namalayang kalahati, tapos one time 1/4 na lang yung nakuha natin or nasa 200 ml na lang, konting-konti na lang. Kaya yun, doon na natin na pagdesisyon na top overhaul po talaga siya. Pero ngayon, okay na yun. Wala na po lahat ng mga senyales na yon, mga problema na yon. Kaya naman dito masasabi natin talaga na successful yung top overhaul po natin. Lahat ng problema natanggal po natin, even yung mga singaw sa barbula po natin, piston ring, etc. etc. Basta sundan nyo lang po yung video natin. At ina-assure ko po sa inyo na magiging successful din po yung pagta-top overhaul nyo kahit magdi-DIY lang po kayo or kayo lang po yung gagawa. So yun, long term review po tayo dito. 7 months na after nating nag-top overhaul at masasabi natin okay po yung ginawa natin. Sa konsumo ng gas, okay, mas tumaas po siya. Sa performance, sa takbo po niya, hindi na po siya nabibitin. Mas gumanda po yung arangkada po niya. Wala nang usok, wala nang singaw na nangyayari. So yun, bilang huli, sana makatulong itong video na ito, lalo na sa mga magdi-DIY lang. Huwag po kayong matakot. Basta sundan nyo lang po yung guide na ginawa natin. At maayos nyo rin po yung inyong mga motor. Mapag-top overhaul po kayo ng kayo lang. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. DIY, do it yourself, top overhaul,
sa ating mga motor. Bye-bye.